bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Sabi niya, bakit hindi si FL, si First Lady, ang nagsalita para pabulaanan ang rumaragasang kontrobersiya? I like that word. Parang baha. Grabe. O kay tsunami. Rumaragasa. Bakit si Antimocler? Oo nga. Walang personal knowledge si Ante. Kaya mali-mali yung mga excuses. Yung mga sinasabi niya, okay lang. Mag-sorry lang siya and move on. Pero, kung si FL ang magkamali, pwedeng magamit laban sa kanya if ever sumulong ang kaso. Oh, abogado itong nagsasabi So, maingat sila sa pagsasalita. Bakit hindi nag-briefing kahapon sa issue na ito? Kailangan kasi swabe. Dapat ang projection, hindi sila worried. Wala yan. Okay, lalahanin natin. Naging press secretary itong si Atty. Trixie Angeles na to me, isa siyang magaling na press secretary. Ang galing ng pag-handle niya sa media, ang galing niyang mag-briefing. Sayang, hindi siya nagtagal. Kung papansinin natin, may dalawang ibang nagpahayag sa briefing, ang DOTR at ang DOE. Nabanggit lang ang issue ni FL nung may nagtanong sa media. Okay, so para sa kanila, baliwala yung nangyari. Yung usual briefing, DOE, DOTR, government, pero yun lang. Paano kung walang nagtanong? Mabuti na lang, sino ba yung unang nagtanong? Si Ivy Reyes ng Billionaire News Channel. Parang, by the way, narinig namin yung chika sa US. Ano na pa uli yun? Nax, chill lang kunwari, kumbaga sa dyaryo, hindi siya headline. Hindi siya worthy of a briefing. Pang lifestyle section lang, doon sa chismis columns, nilalagay showbiz balita kahit may namatay. Okay? Tapos, kahit tinatanong si Auntie na magbigay ba ng statement si First Lady at sasagutin ba ng Malacanang ang panawagan ni Senator Amy, deadma. Yun, hindi talaga sinagot. Ibang sagot. Nag-akusa agad ng fake news at propagandist ang isang dating palace spokesman na veteranong journalist. Tinawag na obstructionist ang mga nag-share. Ewan ko ba kung anong connection, pero yan ang sinabi niya. Sabay bigay ng alibay. Nasa konsyerto si First Lady, hindi sila pareho ng hotel nung namatay, peke ang police report, or rather, peke ang dagdag na posibleng cake overdose, ang COD at question ang tatlong tao na kasama na ang unang ginang. Wala pa ring sagot kung mag-statement si FL. Natural, baka nga naman mag-expect tayo. Huwag na tayong mag-expect. Kung ako inyong tatanungin, hindi yan nagsasalita. Tama na yung kay Auntie Claire. Ang conclusion, pakinggan natin. Ito ang conclusion ni Attorney Trixie. Stage management, care of Secretary Dave Gomez. Awkward or dramatic expressions, courtesy of Auntie Claire. Just another day, another fumble in what still appears to be a drug in issue drenched Marcos administration. Yun. So, sabi nga ni General De Leon, retired General De Leon, let me remind,
Yusek Claire Castro that First Lady Liza Araneta Marcos is not a member of the cabinet, is not a government official, hindi trabaho ng spokesperson na sinisweldohan ng taong bayan para ikaw ang sumagot sa isyu na kinakasangkutan ng First Lady. Ganon ang reminder ni General Dillon, which I agree. Wala siya. Although First Lady siya, bakit kailangan ang sasagot si Attorney Castro? Ang trabaho ni Attorney Castro, sumagot, issue tungkol sa presidente. Kasi palas spokesperson siya. Kaya lang, pagdating sa unang ginang, itong issue sa kanya, dapat kung sinong nasasangkot, siyang sumagot. Dahil hindi naman siya member ng cabinet or he's not part of government. Di ba? But anyway, wag na tayong umasa. Hindi talaga sila dyan sasagot. Okay, magbasa tayo sa mga comments ha. Tuzumaro. Parang auntie ko yan si Claire. Nung umabsent ako sa klase, kahit di niya alam ang dahilan, siya ang nagpapaliwanag ba't ako umabsent. Grabe. Tita ni Pumusino. Oo nga, bakit hindi si FL mag-press briefing? I agree. Baka kung anong masabi will be held against her. The administration is bounds o blank. Hindi ko na lang banggitin dahil masama yung ano.